Yun ang mag-harvest ng mga grapes nila. Yung perang yun, ninakaw dito sa Pilipinas yun. Dinala sa ibang bansa. Ipang susweldo ng mga foreigner na galing din dito. So, guys, ganyan na this is the truth about how our leaders are treating us. So, pero wala namang umaangal eh. May lumalabas ba sa communication sa media na nagtatanong bakit ganito ang nangyayari sa atin? I'll give you a clear example. Nung nilagay si Pamintuan as bagong presidente ng North Rail, sabi niya, canceled na yung North Rail. The following day, umangal yung mga Chinese. Sabi ng mga Chinese, hindi pwedeng cancelin yan. Kasi, ano na yan, may kontrata yan, saka nakapagbigay na sila ng advance nila. Kinabukasan, bumalik na ulit yung mga taga Malacanang. Sabi, oo nga pala, hindi pa cancel. Di ba? Eh kung hindi umangal yung inject, ano yung mga Pilipino? Wala na naman, di ba? Tanggap na naman ng mga Pilipino, cancel na pala. Dito, ang nangyayari ngayon sa atin, it is only a crime pag nahuli ka. Di ba? So, pag hindi ka nahuli, hindi krimen yan. Pag nahuli ka, sabihin mo, dalhin sa korte. Diba? Kasi pag sa korte na, ala na yan. Baka may anak ka na, may apo ka na, yung kaso mo, dinidinig pa. Lalo na pag ikaw nag-file laban sa kanila. Pag sila nag-file laban sa'yo, katulad dun sa pinay nila sa asawa ko, may arrest warrant na hindi man lang narinig yung kaso. So, yun ang reality natin ngayon na ang mga communication professionals natin are really using their skills towards working for those who can pay them the most. Diba? Yan ang nangyayari. Karamihan, kung sino pwede magbayad, doon natin ibigay ang servisyo natin. Ilan-ilan na lang talaga yung may mga paninindigan na hindi, kahit i-offer mo sa akin kung ano pa, hindi kita sasambahin, may Diyos akong sinasamba ko. Diba? So yan ang ano natin ngayon. Ito ang effect ng corruption sa atin. And for the young, ang mga kabataan natin ngayon, desensitize na sila sa ganitong mga balita. So ang mga kabataan natin ngayon, they're spending their time friendster na lang, di ba? Multiply, di ba? Yung mga lalaki pa, Dota pa, malalaki na. Sabi ko, wala kaya kayo gago. Sa ganitong edad namin dati eh. Nakikipag ano na kami. Pero, yun na nga, yun na ang effect ng communications natin. The communication people are not making it appealing to the youth anymore na manindigan para sa bayan nila. Wala na, ginawa na nilang pasay. Yung maging patriotika. Ginawa na ng mga communication people, especially ng mga corrupt, na libangin na lang ng libangin yung mga kabataan kasi takot sila sa kabataan eh. Kasi raw ang kabataan, hindi nabibili. Pero nalilibang. Galing ako. No? So, kaya ginagawa nila, lilibangin kayo ng lilibangin. Magpapaputok sila pagka, tingnan niyo to, pagka mainit na naman ang political situation, papaputok na naman sila ng balita kunwari na igigit ng gobyerno na libre na texting. Kasi alam nila, that's one issue that the youth would like to have, would like to support. Ilang skandalo na ang nangyari sa gobyerno to. A few days pa lang na umupo sila, nagkaroon na tayo ng Makapagal Highway na 2 kilometers lang ang haba, pero 1.1 billion. Ibig sabihin, ang 1 kilometro ay like 550 million. Paki-practice ulit arithmetic niyo. Since ang 1 kilometer
is 1,000 meters, it means ang isang metro is 55,000. Isang metro. Ang 1 meter is ganito. 55,000. Tama ba? 55,000. Saan ka nakakita ang ganyang klaseng kalsada? Baka may dito. Bahay na sa gawad, galinga yun eh. And to think na that's like 2,000 meters. Ilang araw pa lang nila, nag-award na sila ng ganung klaseng ano. Tapos maraming humirit doon. Tinakpan. Tapos, mag-eleksyon, nagpa-jok-jok bolante, di ba? Akala ng iba, yung jok-jok bolante, yung fertilizer scam na yun, 700 million lang. Actually, yung totoo nun, lahat 2.8 billion. Kung yung ba lahat na 2.8 billion yun, talagang binigay sa pampa-abono ng mga magsasaka natin, baka hindi tayo nagkaka-rice crisis ngayon. Pero saan ginamit yung mga fertilizer fund na yun? Eleksyon, binigay sa mga congressman sa Quezon City. Sa amin. Sa inyo. Las Piñas, meron din. Pinili yung congressman namin. Isipin yan. Lalo nga sa Makati. Anong ipe-fertilizer nyo sa Makati, di ba? Pwera na lang, abonohan mo yung building doon, tumubo pa. So, nakakatawang nakakaasar, di ba? Pinaglolo-loko nila yung mga Pilipino. Pero, pagka humirit Pilipino, tatakpan na naman ang mga communication experts nila. Nagilaw Garci, na nakita na hindi naman pala siya talaga panalong presidente. Tapos, teenager na ba kayo nung nagsabi, I'm sorry, natatandaan niyo pa yun? Yes. Di ba? I'm sorry na, huling-huli na. Tapos, wala, nagkakagulo na lahat. Yung ating mga taong basta wag na, sabi nga ni Brother Gus, I'd rather not mention, baka mapatrouble na naman ako. Sabi niya, hindi, okay lang, hintayin natin. So, tinakpan na naman mga communication experts nila. So, dun yung makikita how communication really matter to social transformation. Na habang kayo nag-aaral for your communication arts or liberal arts, no, have a vision for your country. No, na no matter what. Teka, bago pala ako magpatuloy, sino ba rito ang pagka-graduate ay balak na mag-abroad? Teka na, huwag na kayo mahiya. Yan, mga honest yung mga yun. Mamaya, papapicture tayo. Picture tayo ron sa mga honest na bata. Okay. So, yun ang natin na kailangan maiitawid natin na no matter how, eto sasabihin ko later on na really, I guess the best communication technique is to be truthful. Do you agree with that? Diba? No amount of communication skills or techniques or tactics can make a wrong right. Diba? Yan ang siguro magiging kaibahan ng isang estudyante na graduate ng Lasal Dasmariñas, no? Who are steeped in Christian values. Kasi yung dalawang equally brilliant communication expert or practitioner, yung isa na walang Christian values would use his expertise na ituwid yung mga kasinungalingan na ginagawa ng kliyente niya. Kasi wala naman siyang Christian values eh. Pero yung isang communication practitioner, na-graduate hopefully ng Lasal Dasmariñas, who have a Christian conviction, will make use of his communication expertise to promote what is right, to advocate for what is good. Later on, dyan ang magkakaiba, yung both equally brilliant na communication